pagsamahin pa ang mga bilang ng mga napatay na abogado sa nakalipas na 6 na administrasyon, wala pa rin sa kalahati ng daming naitala sa ilalim ng hindi pa natatapos na administrasyong Duterte. Ayon po yan sa Free Legal Assistance Group. Pero ang ikinakabahala ng isa pang grupo ng abogado, baka hindi na nila makamit ang hustisya dahil hindi na raw umuusad ang mga kaso. Nakatutok si Emil Sumangit. 61 abogado ang pinatay mula 2016 hanggang sa kasalukuyan, panahon ng panunungkulan ni Pangulong Duterte. Sa pag-aaral ng grupong Free Legal Assistance Group of FLAG, di hamak na mas marami yan kumpara sa 28 naitala mula taong 1972 hanggang 2016 sa nakalipas na 6 na administrasyon. Nababahala kami kasi hindi naman pangkaraniwan na ganun kadami abogado po pinapatay. Nakikisa kami doon sa panawagan ng mga lahat ng abogado na kailangan gawan ng paraan ito at nananawagan kami sa Supreme Court. Sabi ng grupong National Union of People's Lawyers o NUPL, hindi na raw umusad ang mga kaso ng pagpatay na ito at nangangamba silang tuluyan ng walang mangyayari rito. Marami-rami dyan mga drug, yung mga lawyers ng drug suspects. Nangyari yan noong mga 2017 more or less, nung nag-announce si President Duterte na kayong mga drug syndicates, you get away with it because of your high-paying lawyers. Then he warned publicly, publicly he said, kayo na mga lawyers, kayo ang sunod. After that, grabe, patay. Hinala ng NUPL ang gobyerno ang nasa likod nito. Ang mga biktima, bago sila na-atake, nirentag mo na sila ng gobyerno o kaya pinira mo na sila publicly ng gobyerno. Pangalawa, yung mga attacks na to, reason karamihan ng mga attacks in broad daylight, witness, parang hindi natatakot yung gumawa na mahuli ng pulis. At yung pangatlo, ang kawalan ng interes